Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao." Noon din ay iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag nila din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Andres. Si San Andres po ay kapatid ni San Pedro. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo at San Marcos, siya ay isa sa mga unang 4 na apostol, kasama ang kaniyang kapatid at 2 magkakapatid na mga anak ni Zebedeo na sina Apostol Santiago at Apostol San Juan. Sila po ay tinawag ni Jesus Nazareno mula sa kanilang hanapbuhay na pangingisda sa lawa ng Galilea. Kaya naman po narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagtawag kay San Andres at kay San Simon. Maliwanag po nating narinig ang makapangyarihang paanyaya ni Jesus Nazareno. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Kaya kung inyong mapapansin, agad ding iniwan nila ang kanilang mga lambat at
sumunod agad kay Jesus Nazareno. Alam po ninyo, sa makabagong panahon, tila baga mahirap ang salitang pagsunod. Sadyang nagbago na kasi ang maraming bagay. Ang mga tao ngayon, marami ng pinagkakalibangan. Sa araw-araw, marami ang pwede nating gawin. Kaya kadalasan, nakakalimutan na natin ang sumunod sa tinig at tawag ng Diyos. Marami kasing pagkakataon na inuuna na natin ang ating mga sarili kaysa sundin ang kalooban ng Diyos. Mas inuuna natin kadalasan ang social media. Mas inuuna natin ang pagpunta sa mga malls at department stores. Mas inuuna natin ang pamimili ng iba't ibang gamit. Subalit sa araw na ito, napakalaking hamon po sa atin ang agad-agad na pagsunod sa tawag at kalooban ng Diyos. Lagi ko nga po itong sinasabi sa inyo na hindi madali ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit ito ay posible kung ito ay ating gugustuhin. Uulitin ko po, bagamat mahirap o hindi madali ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ay posible kung ito ay ating gugustuhin, uunawain, uunahin, at papangarapin. Alam po ninyo, ang buong buhay ni Jesus Nazareno, inialay niya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ipinakita niya ang kaniyang buhay ay nakalaan lamang sa paghahari ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos upang mabuhay ng may pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa kaniyang kalooban. Inaaniyahan din tayong ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit at mabubuting mga gawa, pagkakawang gawa para sa ating kapwa. Sa tuwing tayo po ay nagsisimba at nagdarasal dito sa tahanan at dambana ni Jesus Nazareno, at sa tuwing pinagmamasdan natin ang kaniyang banal na mukha, patuloy nating ipanalangin na kagaya ni Apostol San Andres, makatugon tayo sa tawag ng Diyos. Naway lumakas ang ating loob at huwag agad tayong sumuko sa iba't ibang hamon ng buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Anumang pagsubok ang ating kinakaharap ngayon. Lagi nating tatandaan, sina San Andres, San Pedro, iniwan lahat para sumunod kay Jesus Nazareno. Tayong lahat, ipinapaalala sa atin na iwan din natin ang mga bagay na makakahadlang sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kung gagawin natin ito, magkakaroon ng kabuluhan at katuturan ang ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.